Janine Gutierrez na iulat na nag-aatubli makatrabaho ang rumored ex-boyfriend na si Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa kamakilang update mula sa Showbiz Insider na si Ogie Diaz, ibinulgar na ng aktres na si Janine Gutierrez ay nagdadalawang isip umano na makipag-collaborate sa dati niyang biyo na si Paolo Avellino. Sa isang episode sa kanya sa Showbiz Update Vlog, binigyang liwanag ni Diaz ang di umano'y reserbasyon ni Gutierrez tungkol sa pagtatrabaho kasama si Avellino sa mga susunod na proyekto. Sinabi niya na maaaring mas gusto ni Gutierrez na iwasan ang mga proposyonal na gusot sa kanya sa dating hanggat hindi nila naririsolba ang anumang nagtatagal na emosyon sa usapan. Si Janine Gutierrez ay ex-girlfriend ni Paolo Avellino. In the meantime, ayaw munang makatrabaho si Paolo, Ogie remarked, emphasizing the potential significance of closure in their past relationship. Ako naman, kahit hindi sabihin yon, syempre diba, di ka muna makikipagtrabaho. Syempre, parang wala pang closure yon, nang maayos na closure. Napansin din ni Diaz ang pagbabago ng diskarte ni Avellino sa kanyang buhay pag-ibig, particular na sa pagkikipag-ugnayan niya kay Kim Chiu. Bagamat karaniwang pinananatiling pribado ni Paolo ang kanyang romantikong mga gawain, nabanggit ni Diaz na tila nagbago ang dynamic nila ni Chiu, kung saan ang dalawa ay nagbabahagi ng mapaglarong banter at pagkikipagkaibigan. Ang pag-uusap ni Diaz at ng kanyang mga co-host ay nagpapahiwatig ng isang posibleng espesyal na koneksyon sa pagitan ni Paolo Avellino at Kim Chiu na maaaring maka-impluwensya sa paninindigan ni Gutierrez sa pakikipagtulungan sa kanya ng dating partner. Sa kabila ng mga haka-haka na bumabalot sa kanilang relasyon, hindi sinagot ni Gutierrez o ni Avellino sa publiko ang katayuan ng kanilang personal o profesional na kaugnayan. Ang mga ulat ng di umano'y breakup nila ay lumabas kasunod ng on-screen chemistry ni Avellino kay Chiu na nag-uudyok sa patuloy na chismis at takahaka tungkol sa kanilang romantikong gusot. At sa kabilang banda naman, Paolo superweight kay Kim Chiu sa taping, laging hinahatid pa uwi sa bahay. Totoo nga ba ang chika na palaging naghihintayan sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa taping ng What's Wrong with Secretary Kim para sabay na silang umuwi? Yan kasi ang kumakalat na balita ngayon. Kaya naman naniniwala ang kanilang fans na mukhang totoong magjowa na ang dalawa matapos ma-develop after magsama sa ilang projects. Mismo ang direktor daw nila sa What's Wrong with Secretary Kim na si Chad Vidanis ang nagsabi na may bahid na katotohanan ang hintayan ni Pao at Kim. Hindi naman totally naghihintayan, pero alam mo yung nahihiya ka sa co-actor mo dahil minsan inuuna mo yung mga eksena mo. Syempre, nahihiya ako kay Kim dahil may eksena pa siya. Kung isang eksena na lang, hihintayin ko na lang matapos ang paglilinaw ni Paolo sa panayam ng ABS-CBN. Sinagot ni Paolo ang chika na hinahatid daw niya lagi si Kim Chiu sa bahay nito, lalo na kapag late nang matatapos ang kanilang taping. Say pa ni Paolo, layo ng bahay ni Kim. After ng taping, I'm sure pagod na kami pareho, diretso na pauwi. Siguradong marami ring sweet moments sina Kim at Paolo sa Birmingham, United Kingdom, kung saan bumida sila sa linlang pasasalamat show na ginanap last June 30 sa Woodgate Valley County Park. Looking forward kami, ibang country, ibang lugar na naman siya. Looking forward kami na makilala, mapasaya sila. Itong buong June month, nag-iikot kami sa probinsya sa international. It's also our way of saying thank you to all of them for supporting our show. Ang pahayag ni Kim sa panayam ng ABS-CBN bago sila umalis ni Pao. Ang dami nating mga kapamilya at kababayan all around the world. So we're happy that we got to round and perform and bring happiness. Dagdag naman ng aktor, kamakailan lamang ay nagtungo rin ang rumored couple sa Dubai kung saan isa sa mga naging banding nila ay ang pagja-jogging. Jogging is the easiest way to exercise. Masarap sa ibang bansa kasi bagong tunawin yung nakikita mo, mas nakikilala mo rin yung lugar. Ani pa ni Paolo. Tumatakbo na talaga ako tapos tumatakbo rin pala siya. Yun nga lang mas mabilis siyang tumakbo. Nagkataon lang.
Parehas kami ng hobby siguro. Tatakbo ka, tatakbo rin ako, tara, naman ni Kim Chiu. Natanong din si Paolo tungkol sa viral jump shot nila ni Kim sa Albay, kung saan makikita sa background ang Mayon Volcano. Lagi namang nagpapakita sa akin ang Mayon. Pang-aasar naman ni Kim sa kanyang leading man. Lagi niyang sinasabi yon. Oy, minsan lang daw magpakita yan sa mga taong mababait lang daw. Sabi niya sa akin, lagi ko namang nakikita ng buo yan. At sa kabilang balita naman, Jane Rob magkasama sa Taiwan. Ano kaya ang real score? Curious ang ilang netizens sa tunay na relasyon ng actress na si Jane De Leon at ang aktor na si Rob Gomez. Ito ay matapos makitang magkasama silang dalawa sa isang restaurant sa Taipei, Taiwan. Sa Instagram, ibinandera ni Jane ang kanyang reaction video na enjoy na kumakain ng ramen nang biglang lumitaw si Rob na nasa tabi niya. Walang idinitali ang aktres tungkol sa aktor sa kanyang post, pero hito ang caption. Finally, had a chance to try Ichiran for the first time. It's a 10 for me. Tila may mga netizens ang nagulat sa IG post ni Jane at tinanong kung ano ang real score nilang dalawa. Narito ang ilan sa mga nabasa na comment section. Si Rob Gomez ba yun? Sila ba? Diyos ko, Jane. Di mo naman siguro ka-level si Hipon para pumatol sa nambugbog ng ka-live-in no. Habang naghihintay ng sagot ang iba kung ano ang reason kung bakit kasama niya si Rob, may mga netizens naman ang excited na sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas upang makasama naman ang aktres na si Janela Salvador. Ito ang mga naging komento ng fans. Umuwi na po kayo ng Pinas para magkasama na ulit kayo ni Super Janela. Kailan kayo magpo-post ni Janela together? Magugunit ang kilig to the max ang maraming fans ni Janela at Jane matapos magtambal sa isang music video na inilabas para sa pagdiriwang ng Pride Month nitong Hunyo. Ito ang matagal nang hinihintay ng kanilang fans, kaya naman super happy sila. Ngunit looking forward pa rin ang mga supporters na magkaroon ng malaking GL or girl love project ang dalawang aktres. Samantala, si Rob naman ay nasangkot sa kontrobersya noong nakaraang taon matapos maling sa magandang dilag. Co-stars na si Bianca Manalo at Herlyn Budol. Nag-leak kasi ang mga private conversation ng aktor kina Bianca at Herlyn sa social media na inakala ng maraming netizens ay pinagsabay ito ni Rob, pero agad naman yung itinanggi ng dalawang aktres. Yan kasi ang kumakalat na balita ngayon, kaya naman naniniwala ang kanilang fans na mukhang totoong magjowa na ang dalawa matapos ma-develop after magsama sa ilang projects. Mismo ang direktor daw nila sa What's Wrong with Secretary Kim na si Chad Vidanis ang nagsabi na may bahid na katotohanan ang hintayan ni Pao at Kim. Hindi naman totally naghihintayan, pero alam mo yung nahihiya ka sa co-actor mo dahil minsan inuuna mo yung mga eksena mo. Syempre, nahihiya ako kay Kim dahil